So, magandang umaga po sa inyo lahat. Naka-schedule na lang tayo sa dito. So, hindi pa po na kaya magturo. Kaya po, po ang pupunan sa kanya. Best sa oras po. So, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa aklat ni Genesis chapter 1, verse 1 up to 3. At hindi ko ay magkakaroon tayo ng mga kakaalaman sa mga kaunang kaalaman pinagay ng Diyos noong pasimulan. Mga ilang siliranin sa aklat ng Genesis na hindi po natin nalalaman, subalit ito'y magiging ikagigiba ng ating pananampalataya kung hindi po natin kayang salipin. Okay. So, pinagamatan po natin itong chaotic earth, the principles. Principles refers to the rules and laws. That laws and principles, laws and rules are often subjective. It refers only to some group of people. But principle is always fixed, static. And from these laws and rules are enacted. Okay? So, meron po tayong unang katanungan, yung the book of Genesis, when was it? So, kaya dito talaga lang. Okay? So, ang tradition po natin, so may tradition po, di ba, Jewish tradition, ito po ay noong 1400 BC. That was close po dun sa kamatayan ng anak ni Moses. Pero po itong documentary hypothesis, nabanggit ko na po ito noong nakaraan, documentary hypothesis placed it in the earliest 950 BC. So masyado na po ito. 950 BC was the time of the divided kingdom of Israel. Okay? So yun po yun, after the death of Solomon noong 930 BC. So, nilalagay po ng documentary hypothesis na yung aklat ng Genesis, unang aklat po ng Pentateuch, sa panahon po ang after ng kamatayan ni Solomon. So, meron po silang reason kung bakit. So, the documentary hypothesis view the Pentateuch as historical and literary narratives, and rather than the divine inspired scripture. So parang ang Genesis po ay parang isang katumbas lamang po ng history book o literature po. So hindi lang po ito nagsimula noon, kundi hanggang sa ngayon po ito ay nagpapatuloy. No? At mayroong ilang mga Bible scholar na itinuturo na ang Biblia po natin na pinaniniwalaan ay hindi isang uri ng historical book lamang. It is not a divinely inspired scripture. Ang rason po, sapagkat pagkain po natin sa napag-aralan, sapagkat mayroong mga pagkakamali at may mga pagkakaiba-iba sa pagkakabasa sa iba't ibang bahagi, so sa iba't ibang manuskripto. So, pinag-aralan po natin yun. So, early Hebrew did not engage in validating the authorship of the Pentateuch until they came in contact with the Greek culture. So, nung panahon po nila, hindi po nila iniintindi kung sino ang sumulat, sapagkat meron po silang tradition by the words of the mouth. Mula po dun sa kanilang mga magulang, papunta sa anak, sa magiging mga anak, yung mga anak magiging magulang. So yun po yung tinatawag natin tradition, that happened by tradition. So wala po silang specific study na ginagawa to confirm the authorship of the Bible, of the scriptures that they had. So, ang unang pong nagpalabas o tinatawag na promote o itong tinatawag natin documentary hypothesis, although he did not call it documentary hypothesis, ay si John Astruc noong 1573 AD. Siya po ay isang doktor sa French physician and professor of medicine. And although the Pentateuch was sourced from different documents, so hindi po siya naniniwala. Naniwala niya na hindi siya na ang Book of Genesis ay hindi po lamang isinulat ng isang tao, kundi ito ay nanggaling sa iba't ibang dokumento. Different documents and compiled into one book as Book of Genesis. At ito po ay nirefine po nito po ni Julius Wellhausen noong 1878 at tinawag po ito ni Wellhausen na documentary hypothesis. Si Wellhausen po ay isang Bible scholar. He was born of the Lutheran Church family, faithful Lutheran Church. But at the end, mag-aral po siya ng Biblia, he became agnostic.
because of the condition of the Bible. Hindi lang po siya nag-iisa, sa currently po, meron po ngayon na Greek scholar po, wala pong iba po, si Bert Ehrman. Siya po ay isang Greek Bible scholar, at sila po ay often quoted po ng mga Muslim imam para po ipakilala na ang Biblia po natin ay hindi po inspired Bible. So hindi po sila nag-isa, at marami pong modern types of hymn sa panahon ngayon ng mga Bible scholar na hindi po kinikilala ang Biblia po natin na bilang inspired scripture. They consider it as historical books and literary narratives comparable or in alignment with the common or academic books of history. Okay? Ito po yung reason. Ano yung preview po ni Julius Wellhausen? Ang preview po niya, the different names for God, repeated narratives, and varying style form the basis of this hypothesis. Wellhausen gave 4 distinct sources. Una po yung pagkakagaling po ng salitaan yan, yung salitang Jehovah, yung salitang Elohim. Hindi anya, sa Biblia anya, hindi anya singular, maraming ginamit na salita para po sa pangalan ng Diyos. No? Yung mga repetitive narratives, kapag pumasok po tayo sa aklat ng Genesis, no? Nadaanan po natin yan. Meron po binigay na distinct sources. Yung pizza po, ito yung dalawang kapatid na so meron po tayong yung Yahwist. May Yahwist, yung po yung sabi nila yung ginamit na salitang Jehovah for God. No? Pinagin po ni Sister Daisy ko na nakaraang pagtuturo natin, sabi natin, pinangutan. Ayun. So ito na po yun, Sister Daisy, no? Alam ko po, sinerge nila agad yan sa internet. So, it was coined in 950 BC that source from the Southern Kingdom, which is Jerusalem Center. So, hindi po natin po tatalakayin individual. So, bibigyan lamang po natin ito na bird's eye view sa oras po ito. So, meron po yung Elohim, which started in 850 BC, Northern Kingdom, which is centered in Ephraim or Samaria. Also, meron po Deuteronomies, that was 650 BC or later, the Southern Kingdom of Judah, the Deuteronomic reform, that is the Joshua's reform. And the last one is the priestly source, that is the 550 BC, that is the middle or after the exiles of Judea. Okay? So ito po yung 4 documents na binibigay. Nasabi po nila ni Wellhausen ay sources ng Book of Genesis. Hindi lamang po Book of Genesis, kundi particular po yung buong aklat ng Pentateuch. So tinalakay po natin Genesis, kaya nila pang 15 Genesis. Pero ang problema po nila, today, there is no single fragment of manuscript exists to directly support their theory. Wala po silang naipakita manuscript. So, ang pinakikita lang po nila is the external evidence. But internal evidence is very strong. Bakit po very strong yung internal evidence natin? Sapagkat they call our Lord Christ Jesus, the apostles, the prophets, in the Old Testament, all quotes from the book of Pentateuch, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. So they quote all the evidence. So masyado pong malakas yung internal evidence para ipakilala po na ang book of Pentateuch at ang Genesis po ay sinulat ni Moses at ito po ay inspired scripture. So hindi lang po natin kinakailangan ng external evidence. Internal evidence is strong enough para po ipakilala na yung book of Genesis is inspired word of God. So ito mga tao ito na nagsasabing it is not inspired. There are those people who are confused. They study the Bible but they don't know how to use it. Meron kang martilyo, meron kang lagay. Hindi mo alam kung paano gamitin. So that is useless. Useless yung pagkakaroon natin. So useless yung pag-aaral po nila ng wikang Grego sapagkat hindi po nila alam kung paano gamitin.